Aral sa iyong salita sa mga sandaling ito, ikaw ang maghubog ng aming mga puso, Panginoon, para maging kagamit-gamit po ang bawat isa sa amin. Loobin mo, O Lord, na we will dare to believe and unuse our potential. In this we ask you, O God, in Jesus' name. Amen. Amen. Okay, magandang morning sa inyong lahat. Magandang umaga, Pastor. Gusto kong dugtungan yung topic kagabi about understanding your potential. Ngayon ang umaga is about dare to believe your potential. Siksikat mo kayo dyan. Wala ko natin nakalimutan. Okay, so again, isi-share ko sa inyo sa umagang ito is dare to believe your potential. Hindi ko masyadong ano ang exact word sa Tagalog ng dare. There, yung hamunin. Hamon. Parang Don't hindi dare me. ata tumbok. Parang basta Subukan mo Lagi ako. ko lang naririnig ang I dare you. Don't dare. yung how dare you, parang ang kapal ng mukha mo, ang lakas ng loob mo. Parang ganon yun, di ba? How dare you? Okay, so dare to believe your potential. Tingnan natin ang Genesis chapter 11 verse 6. Then, the Lord said, if as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Susundan ba? Alam niyo po ba ang context ng verse na ito? Ano pong nangyayari sa Genesis chapter 11? Bakit niya sinabi ito? Kanino niya sinabi ito? Any idea? Anong nangyari sa anong ang main event sa Genesis 11? They build ang tower Okay, of Babel. they build the Tower of Babel. Ito yung mga taong hindi nakakilala sa Diyos. Sabi nila, mag-build tayo ng tower hanggang heaven para magkaroon sila ng name. Pero ang gusto kong diinan doon, ang sabi nga ng verse 6, then nothing they plan to do will be impossible for them. Tinutukoy po dito, okay? Potential is a dormant ability, konting review lang last night. Dormant, that which is, but it is just lying there below its full strength or unused. Potential is everything that a thing is that has not yet been seen or manifested. God was talking about a group of people here who has no relationship with Him. Itong mga taong nag-build ng Tower of Babel, hindi ito nakakilala sa Diyos, walang relasyon sa Diyos, and yet, sabi niya, nothing, okay, gusto kong balikan, nothing they plan to do will be impossible for them. Gustong sabihin ng Lord, kapag nagkaisa ang mga taong ito, kaano man ang planuhin nila, walang imposible. Bakit parang ang mga Kristiyano lagi na lang may excuses or mahirap, imposible? Doubt? So gusto kong makita ninyo na kapag tayo ay nagkaisa, pinaniniwalaan natin ang ating potential, then nothing they plan to do will be impossible for them. Isang tanong. Bakit sinabi ng Diyos na kahit itong mga walang relasyon sa Kanya, nothing will be impossible for them, anything they plan for? Sige nga. Ma-catch up nyo. Huwag na kayong lumayo sa topic natin. May potential sila. Yes! Kaya pala, nothing will be impossible for them kasi lahat ng tao nilikha ng Diyos na may potential. So, kung sinabi ng Diyos doon sa mga taong nagtayo ng Tower of Babel na nothing will be impossible for them, ganun din, lalo na sa ating nakakilala sa Kanya. So, dapat nga, okay, aim natin sa topic na ito. They have the potential. Romans 11:29. For the gifts and the calling of God are irrevocable.
Yung gifts and calling are irrevocable. Ganun din, nung binigyan tayo ng Lord ng potential, hindi niya kukunin yun. Irrevocable yun eh. Okay? Aim natin for us not to limit our potential by our own fear and unbelief. Nasusundan ba? Okay? What have you done with your potential? Dormant? Pinatulog nyo? Tinutuklas. Tinutuklas? Okay? Do you know that most inventors in the world are non-Christians? Sino ba nag-invento ng fluorescent? Sino ba nag-invento ng eroplano? Hindi ba kayo namamangha ng technology ngayon na isaksak mo lang yung disk dyan, pero nagra-write na yung disk, yung video mo, makikita doon? Hindi ba kayo namamangha? Dati yung photography, naka-film pa, pag nagtitipid ng shot kasi maubusan ng film, ngayon naka 64 gig na or 32 gig, 16 gig na yung memory card, DSLR pa. Kahit basura lang ang shoot. Tissue paper na picturean kasi na-invento yan. Bakit may mga taong nakapag-invento ng ganun? Because they were built in, they have the built-in potential. Pero yung mga Kristiyano parang kontento na lang tayo na para bagang wala tayong kapote potential. Complacent masyado, sa totoo lang. What happened to the Christians then? Most of us become dormant and do not involve ourselves in any activity outside the four walls of the church. Kasarap sana isipin kung ang presidente ay Christian, ang prime minister ay Christian, mga bus driver ay Christian. Kaso lang parang na-limited yung ating pagiging Christian sa four walls ng church. Hindi tayo masyadong nagiging involved, hindi tayo masyadong nagkaroon ng interaction sa mundo kasi nga hanggang sa pagdating ng ating mga potential, limited din. Ano bang gagawin ng potential ko pag nasa Senado ako? Malaking bagay na gagawa. Naalala ko tuloy yung nagpa-dual citizen kami, sabi ng nakalimutan ko ang term ng tawag ng parang hindi ambassador, parang consular, consul. Sabi ng consul, hindi ka ba tatakbo sa Pilipinas? Anong tatakbo ang sinasabi nito? Yung tatakbo sa as in politician or kandidato. Naalala ko tuloy nung ako'y elementary pa, lantad kasi yung leadership ko sa elementary, lalo sa mga Boy Scouts, lalo nag-graduate kuno tayo ng valedictorian sa elementary. Lantad yung leadership ko ba na hindi nila ako kilala, pero pagdating sa bantog na yung pangalan ko, kahit yung mayor sabi niya, itong batang ito, future mayor ito. May potential. Naisip ko tuloy, ano kaya yung tinatakbo? Pahirapan ko pa sarili ko doon. Pero kung Mabaril ka. Ha? Mabaril ka. Pero ang point ko doon is, kung mga Christian sana, gamitin nila yung kanilang mga potential, hindi lamang inside sa four walls ng church, malaki ang influence na nagagawa ng mga Kristiyano. Malaki sana yung scope. Malaki sana yung scope, yung impact. Kaso lang, medyo na-limited nga yung ating, para bagang pagka may potential ka sa bagay na ito, kahit ang potential naman na binibigay ng Lord sa atin, hindi lang pang church. Na mayroon nga sinasabi sa Bible na yung magaling mag-sculpt, magaling mag-ukit, or ano pa man yung mga trabaho doon sa house, they were filled by the Spirit just for that work. Kahit non-believer sila. Hindi, yung mga Israelites. Kahit mga non-believers, they have the potential because they are still children of God. They are still God's creation. So, nung nilalang tayo, built-in na yung potential. Kaso lang, hindi nga lang natin na masyadong naunawaan. Kaya nga, paubaya mo na sa kanila yun. Hindi na natin linya yun. Labas naman ng church yun eh. Kaya na nila yun. Nakuha niyo ang point ko. Okay, so it cost God His own Son for us to tap the power again. He doesn't want us to bury our potential with us. Okay, we became comfortable in thinking about all we might do instead of working to achieve what we can do. Klaro? Para bagang na-busy na lang tayo, okay na tayo sa pag-iisip na kung anong pwede natin gawin o anong gagawin natin, hindi yung what we can do. Kasi ang dami pa natin kayang gawin. May potential tayo eh. Nothing is impossible whatever they plan for.
Okay? People who change the world are people who stop dreaming and wake up. They just don't wish they up. Bakit? Kasi alam nila may potential. You'll never know what you are capable of until you've done it. Hindi imposible namang buhay nyo ang example ko. Siyempre, example ko, buhay ko. Kaya nga, si Flor din, na minsan, parang gusto kong sabihin, hindi naman naiintindihan ninyo yung mga terms na ginagamit ni Flor, pati ako, yung mga gamot na ginagamit nila. Kasi hindi natin linya yon. Natural lang na kung ano yung experience niya, yun ang magiging example niya. Ganon din sa akin. Nung elementary pa lang, napaka-active ko kasi. Although, ang liit ko sa elementary, mahilig ako yung maghabulan ba? Yung eat dito sa English, yung habulan. Hanggang sa, yung habulan na yun, yung bantog sa aming malakas talaga tumakbo. Medyo nahahabol ko naman. Hanggang sa, isinabak ako sa athletic meet, nag-third naman ako sa bayan namin, na disqualify na lang ako sa edad. Pagdating ng high school, sumali ako, nanalo. Medyo walang binatbat yung mga kalaban ko pagdating sa mga intramuras. Pagdating sa college, medyo nililingon ko pa yung mga kalaban ko, ang babagal niya. Kumakain ng alikabok. Kaso lang, dahil wala akong practice, naglalasing pa rin ako. Nakarating ako ng regional meet. Ako naman yung hinahanap ng timer ko kasi tumigil na ako. Pero ang point ko doon is, we'll never know our potential until we do it. Hindi ko alam na ganun pala ang capacity ko. Pwede, may chance na akong manalo pa sana ng regional meet kung pinagpraktisan ko. Kasi may potential. Pero hindi ko yun alam until na ginawa ko. Nasusunod. Maliwanag ba? Okay, so, what are the enemies of potential? Sige nga. That's doubt. Katamaran. Doubts. Una is, okay, doubt, katamaran. Ilalagay ko itong number 1, ang ignorance. Kasi, there are lots of people who got everything except the knowledge of who they are. Does it make sense ba? Alam na nila lahat, mayroon sila lahat, except the knowledge of who they are. Naalala niyo yung, ginagawa kong illustration na matanda na nagpakamatay, na tumalon sa dagat, successful siya, mayaman siya, bantog siya, pero tumalon siya sa dagat, nagpakamatay, sinave siya ng mga 30s na nakakilala sa kanya, tinanong siya, bakit ka nagpakamatay? Kasi, ano ka naman, bantog ka naman, mayaman ka naman, successful ka naman, tinitingala ka ng tao, pero sabi ng matanda, useless ang buhay ko. Kasi nga, hindi niya alam kung sino siya. Hindi niya alam kung anong purpose niya, wala siyang satisfaction, wala siyang fulfillment sa buhay. Kaya, sabi niya, walang saysay itong buhay ko. Tinapos niya. Gusto niyang magpakamatay, tumalon sa dagat. Okay, pangalawa, doubt or unbelief. No one lives beyond their belief system. Naging topic ko na. So, we only act on things we believe. So, kung hindi mo pininiwalaan ang potential mo, hindi ka talaga mag-a-act on your potential. Okay? Fear. Klaro ba? Bakit enemy of fear o enemy of potential ang fear? Kasi may ibang tao na, ano kaya sasabihin ko pag tumayo ako doon? Ano kaya mangyayari kapag, ito example na lang. Ano lang naman yan kung paano tayo mag-isip. Kahapon noong napag-usapan na mag-surfing, ang pumapasok sa isip ni Brother Bobby, na pumasok din sa isip ko, ano kaya kung mauntog ako doon sa board? Nakatawi mo ka. Pero maging yung mga bata man, na laging nadadapa bago sila natutong lumakad. Because we have to overcome our fear. Kung hindi mo ma-overcome ang fear mo, hindi mo magagamit ang potential mo. Fear of failure. Ha? Fear of failure. Fear of failure. Lahat na ng fear. Fear of mapapahiya. Okay, some people are too afraid to try, afraid to fail. They don't want to get disappointed.
Kasi nakatingin lang sila sa sarili na, kasi ako, mahiyain ako, hindi ako mahilig magsalita sa ibang tao, na hindi ko personality yan, kahit nung ako'y maliit pa, tahimik lang talaga ako, nasa isang tabi lang ako. Tapos ngayon, maging active ako sa church, wala akong kakayanan yan. Hindi ka tumitingin sa potential na built-in sa'yo. Okay? Pang-apat ay kasalanan. Nakakatabon ang kasalanan sa ating mga potential. Sin bears our potential behind our flesh. Naalala niyo yung illustration ko na estatwa doon sa Malaysia na madadaanan ng super highway yung temple ni Buddha. So ang ginawa nila, nilipat nila yung temple. Kaso lang noong kinikray na yung estatwa na unti-unting nabasag, may ginto pala. Naalala niyo? Kapag ang atin pong mga potential patuloy tayong nagkakasala, magiging magiging dormant, mababaon siya. Okay? Poor self-esteem. Paano ka naman magagamit ng potential mo kung napaka-poor ng self-esteem mo? Walang confidence. Maganda naman yung hindi ka mayabang, pero huwag ka namang masyadong magkaroon ng poor self-esteem. Na yung may mga taong masyadong maliit yung tingin sa sarili nila ba na kahit anong ganda nila, sabi na, ay, pangit ko kasi. Hindi ako sanay yan. Shy ako eh. Kasi naunahan na sila, lalo na kung laging naririnig nila ng mga negative words ng magulang, negative words ng mga kapitbahay o kapatid, hindi mag-grow yung self-esteem mo. So, pag poor ang self-esteem mo, never nagagamitin mo ang potential mo. Believe nga naman ako sa iba, kabaliktaran, grabe naman yung self-esteem nila. Lalaki tuloy ni Pastor. We have been created in God's image and likeness, redeemed by the blood of Jesus. Ganyan ka kahalaga, so hindi ka dapat magkaroon ng poor self-esteem. Every word for image is selem, image in the sense of essential nature. So, yung nature pala ng Diyos, taglay mo. Grabe. Hebrew word for likeness is demos, signifies the original after a thing is patterned. So, halimbawa na lang, sa Xerox copy, kapag ito yung copy mo, pina-Xerox mo, halos kukunti lang ang kaibahan. Lalo na kung high definition yung copier mo, halos malilito ka, alin ang original at alin ang totoo. Ganon din, Xerox copy tayo ng Diyos. We are created in His own image and likeness. So, hindi tayo magkalayo ng nature ng Diyos. Depende na lang yan sa pag-iisip natin. Masusundan ba? Maging hanggang ngayon, may struggle kayo. Totoo naman kaya yan, Pastor? Gets ba? Okay. Poor sense of purpose. Remember that our potential is equal to our assignment. Your assignment is your purpose. No purpose, no direction. So, magiging aware ka sa potential mo kapag alam mo ang purpose mo. Kasi nga, binigyan ka ng Lord ng potential ayon equal sa assignment o sa purpose mo. So, kapag napakalaki ng job, alam mo, malalaman mo ngayon na ito pala ang potential mo kasi binigay sa'yo yung job. Gets? Okay. Sana naman yung katahimikan nyo ay manalim na pagbubulay-bulay. Realization of your purpose makes you aware of your potential. Nasabi ko na yan. Manufacturers design their products according to their purpose. Nasabi ko na yan. Pampito, distractions. We get distracted with so many things that we forgot our purpose and potential. Masama pa noon kung ginagamit natin yung potential sa ibang bagay. Worries makes us focus on ourselves instead of God's intention of creating us. Most of our time has been spent mainly for ourselves. Distracted tayo. Romans 14:7, for none of us lives to himself, and no one dies to himself. For if we live to the Lord, and if we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. Masabi ba natin, whether we live or die, we are living or dying for the Lord?
When we are distracted by our drive for personal security and our search for identity, we rarely achieve our true potential. Minsan kasi hindi naman sa kung aamin lang tayo or kung hindi ko i-check yung puso ko, medyo gustong magkaroon ng pangalan. Kagaya niyan, sa lugar nga namin na gustong patayuan ng international airport, ang bayan namin parang Boracay din ang mga beaches doon sa Panglao, Bohol, pero kung makafocus ako doon sa pagbili ng lupa, ano kaya magiging resort, ano kaya maging business pag-uwi, mawawala ako sa kingdom. Amen ba? Okay? Our search for things, what we can relate to through our senses and our minds, harasses us and keeps us so busy trying to make a living that we don't have time to live. Walang personalan yan. Trabaho lang. Sa totoo lang, di ba? Maraming tao, gusto nilang magkaroon ng ganito hanggang sa wala na silang time for themselves. Gets? Okay. God never put anything into you that was not supposed to come out of you. So kung inilagay ng Diyos yung potential na yon, hindi yon para mabaon, kundi it is supposed to come out from each and every one of us. His joy is fulfilled when you show off His glory, the real nature of who God is. Kaya nga, proud tayo sa mga anak natin na kagaya nga ng mga nakikita kong post ng mga kaibigan ko or classmates, kahit naman sa mga kaibigan nyo, talagang ilalagay pa yung mga certificate ng anak nila, ilalagay pa first honor, mga medal, na proud ako, napapawi yung pagod ko kasi yung anak ko first honor, ilalagay pa yung grade doon. Proud sila sa anak nila kasi parang gusto nilang sabihin, matalino din sila. Mana sa kanila. Sawa na ako sa ganyan. Siguro kung may Facebook yung papa ko, puro ganyan din yung papa ko sa akin. Yabang ko sawa na ako sa ganyan. Kaya, although sinasabi kong natuto ako kung paano yung nagiging anak ko, pero ang gusto kong sabihin dito, kapag nagamit natin yung ating potential, nag-show off tayo, ipinakilala natin na ganito ang nature ng Diyos kasi anak tayo ng Diyos. Okay, ganito na lang. Example na lang. Si Jesus ba nakatayo sa kanan ng Ama or nakaupo? Si Jesus. Nakaupo. Pero sa Acts chapter 8, ando doon ito yung time na binabato si Philip. Okay? Basa. Acts chapter 8, umpisahan niyo sa verse 55. Tignan natin kung nakatayo ba o nakaupo. Acts chapter 8, umpisahan sa verse 55. Oh, walang verse 55 sa Acts chapter 8, nasa 7. Acts chapter 7, verse 55. But Stephen was filled with the Holy Spirit. He looked towards heaven, where he saw Ayan. when he saw our glorious God and Jesus standing at his right side. Standing or sitting? Standing. Sabi niyo kanina sitting. Parang sa Roman Catholic prayer yun. Sitting naman talaga. Sitting. Sabi, seated at the right Tingnan natin kung Baka napagod. gusto ko yan. Nagka-bed sores. Wet. Okay. Okay. Look, Mark chapter 16, verse 19. So then, after the Lord has spoken to them, He was received up into heaven and sat down at the right hand of God. Sitting, standing. Seated. Oh, so ano ba talaga? Sitting or standing? Nakatayo nung una na pa. Oo, sat down dito. Tama. Hindi. Past tense. Nakaupo talaga siya because it signifies finished work. Tumayo lang siya sa panahon ni Stephen noong binato si Stephen hanggang mamatay. Parang sa tactical inspection ng ROTC tsaka CAT. Pag dumaan yung flag, tatayo yung mga opisyal, sasaludo doon sa flag. Parang gustong sabihin ng Biblia, tumayo si Jesus at sinabi niya, "That's my man." Masabi kaya ni Jesus sa atin yan? Kapag ginamit mo yung potential, "That's my boy. I'm proud of you, my man." Nakukuha niyo ang point ko?
pag ginamitan kayo ng isang verse, babaliktad kayo, ano? Nag-shift ka na. Okay, so the summit of God's desires for your life is that you show through your being who He is. Na makita man lang yung mukha mo para parang si Jacob, hindi ko alam kung pambubulan ni Jacob yun kay Esau, makita ko lang ang mukha mo, parang mukha na ng Diyos ang nakikita ko. Takot lang kasi siyang patayin eh. Kaya nagpauna ng mga regalo. Yun bang masabi man lang ng ibang tao sa atin, parang naniniwala na ako sa Diyos ngayon kasi nakikita kita. Hindi yung, hindi ako maniwala sa Diyos kasi wala akong nakikita eh. Sa pamagitan sana natin, tayo yung mga representative. Okay? Selfish desires. Many people get distracted in life because they do not desire anything enough to keep on course. Okay, nandoon yung desire nating paglingkod, pero karamihan sa atin, hindi enough yung pagdi-desire na manatili tayo on course sa pursue ng ating purpose sa kingdom. You must have a goal you desire so strongly that you will go after it no matter what the expense. Minsan iniisip ko sarili ko, darating kaya ako sa time na willing na akong magpakamatay para sa Lord? Hindi ko masabi. It's too difficult to say it. Gawa na natin ng ibang example. Siguro, sa isip-isip ko, wala na akong kinakatakutan. Pera na lang kasi nagkaroon ako ng asawa, nagkaroon ako ng anak. Mahirap naman na naging pabaya ako sa pamilya ko for the sake of the kingdom. Responsibilidad ko rin sila. Nasusundan nyo. Naalala ko tuloy yung yung patungkol sa insurance. Okay, so when you pray, desire what you ask for. Hindi lang kasi natin naintindihan ang desire. The power of your potential will be revealed as you sacrifice everything to attain what you desired in prayer. Ang desire kasi, kapag dinidesire mo ang isang bagay, you are willing to sacrifice for it. Okay, konting illustration. Konti lang naman naging sacrifice ko para ma-enjoy ko yung pag-stay ko dito. Piniprepare ko na yung topic. Kasi kung hindi naka-prepare yung topic ko, ang gagawin ko dito, nasa dagat ang iniisip ko topic. Nagpipicturan kayo, tawanan kayo, ang iniisip ko topic. So, nag-sacrifice ako na para pagdating dito, mag-enjoy ako. Willing ba kayo mag-sacrifice for the thing that you desired for? Muni-muni na naman. Okay, areas or aspects where we can tell that we dare to believe our potential. Yan bang pinanindigan natin, naglakas loob tayo, pinaniniwalaan natin ang ating potential. Okay, una, responsibility. We already have the ability, but not all of us responded. Kasi nga, ang potential is the built-in ability to do something. So, kung wala kang responsibility, hindi ka mag-respond. May narinig ako nag-preach sa Pilipinas. Marami daw tao hindi nag-respond kasi ang bill hindi tiwai. Nakaka-relate ba kayo? Ang response kasi, galing yan sa root word na response at saka ability. Kaya ka nakapag-response kasi may ability ka. May ability na tayo, wala lang response kasi yung bill daw hindi tiwai. Ang gusto niya sabihin sa Pilipinas ito na context. Sa sobrang dami ng bill sa Pilipinas, wala nang nagsiserve kasi ang bill mo hindi tiwai. Hindi thank you. Hindi thank you. Hindi naman sama na sasabihin mo, naniniwala ako sa Diyos kaya si Lord na lang magbabayad ng pamasahe mo. Naalala nyo? Kaya nga, nung araw, pag sinabi nilang, anak, anong trabaho ng boyfriend mo? Pastor ho, ay talagang pinagpala ka anak. Pero ngayon pag sinabing, anong trabaho ng boyfriend mo, pastor? Mag-isip-isip ka anak, magdusa ka. Naalala ko na naman tuloy yung pare na may maraming sinampay na panty doon sa kumbento. Sabi ng isang parokyano, Father, may chicks ka ata, ang dami mong panty. Sagot ba namang pare, asahan ko abuloy nyo, di mamumuluboy ako, tumanggap na ako ng labada.
Hindi ko alam kung palusot o talagang true to life story. Baka siya nagsusot ng pantas. Okay. Illustration, Bading girls. pagdating sa responsibility, what would you do if you will be given 50,000K? Go home. Mortgage, go home. Ang 5,000K o 50,000K mo, siguro ilang milyon? 3.5? Enough na kaya yung 3.5 billion sa Pilipinas? Do a Ba't small umuwi ka? business. Business. Ha? Do a small business. Business. Yung business mo, nag-stable ng konti, ilang taon, mamaya Tatay, na ako, taon. pastor. Okay, magta-tights. Okay, ano pa? Bayad ng utang. Bayad na utang. Thank you. If you are wise, you will make a plan. Tama ba? Kasi kung if you fail to plan, you're planning to fail. Make sense ba? Kaya nga yung mga taong hindi masyadong nagpaplano yun na mag-fail. Genesis 11:6 dito sa ating binasa, then nothing they plan to do will be impossible for them. Ikaw ngayong aware na, conscious sa potential mo, anong plano na ginawa mo? Hindi ko pa na-consider yan, Pastora. Saka na lang pagdating ko sa London. Dito nga, hindi busy, hindi mo nagawa eh. How much mo sa London? Busy na tayo. Tsaka may internet connection na. Sad to say, we don't make plans regarding the use of our potentials. You are more than what you have done. Stop saying you can't do it. Be a can-do person. Just do. Hindi yung sinasabi ni Jake na, no can do. You are a can-do person. You can do it. Nothing you plan will be impossible for you. Because you have the potential. What you gonna do to contribute in the edifying of the body of Christ? May plano ka ba? After ng caravan camp, or after ng camp na ito, anong plano mong changes to contribute to the edification of the body of Christ? Kasi nothing you plan will be impossible. But the question is, have you got the plan? Pangit naman yung nagpatayo kayong nga ng bahay, hindi alam ng mga panday kung anong plano. Amen ba? Actualization of your plan. So, hindi mo lang pinlano, in-actualize mo pa, pinuput into action mo pa yung plan mo. What you have learned regarding your potential, do not make them your stock knowledge. Do them. John 13:17, if you know these things, blessed are you if you do them. Hindi niya idinugtong, if you know these things, blessed are you. Nagiging blessed ka lang by the time na ginagawa mo yung alam mo. Maliwanag. Example na lang. I plan to go to Kenya and I will be going again this coming February. Plano yon, pero kapag hindi ko kagawin, a plan is just a plan. It's nothing. It's nonsense. What's the point of having a plan pero hindi gagawin? Okay? If you plan to make your own song, start composing the lyrics. If you plan to join intercession, start coming early in church. If you plan to start a Bible study at your own home, do it now. Hindi necessarily na ako yung pupunta para mag-Bible study, pero sa family nyo mismo mag-start na, kayo mismo mag-Bible study. You cannot give what you don't have. If you plan to be a pastor, start reading, studying, listening, or devote plenty of time possible. If you plan to have a good music ministry, then do what is supposed to be done. Example na. Singers and X Factors who were not great singers when they started, but X Factor program discovered their potentials. Si Leona Lewis, nag-start siya, may potential lang siya, pero hindi ganun siya kagaling. Pero na-develop, na-cultivate yung potential niya. Kita niyo? Kahit sa US, ilang milyon yung mga CDs na nabenta sa record ni Leona Lewis. Kasi na-cultivate na yung potential niya, na-discover yung potential niya, dinevelop yung potential niya. So, ganun din, dapat yung mga potential ng mga Christians, ma-cultivate, ma-develop. They work out what they have.
Okay? So, plan, and then actualize your plan. Then, 3, associate with those who could help your potentials. Kasi nga, sa Pilipinas, yung mga konduktor, nagiging driver. Nasusundan nyo ba? Mag-umpisa lang yan sa pinapabaking, pinapaatras, hanggang sa pina-extra, kamukat-mukat, nag-drive na. Bakit? Kasi, nade-develop yung kanilang potential by associating with those people na the same potential. Amen. Okay, example. Disciples of Jesus, Elisha and Joshua. Ang disciples ni Jesus, na minsan nga pinagninilayan ko, may say-say kaya yung pagpapagaling ni Jesus na yung same people na pinapagaling niya, yun din yung mga sumisigaw na ipako sa krus. May say-say kaya? Nasa tingin niyo? Eh kung kayo yun, sa isip-isip siguro niyo, kahit sabihin ko ng ako yun. Kung ako yun, sana hindi ko na pinagaling mga yun. Hindi niyo ba? Naglalaro ba yung isip niya? Sumunod lang siya sa Or Diyos. naglalaro yung, ano kaya yung mapunta natin yun? may saysay ba? May impact sa mga... May impact pa rin. Although, yung mga taong pinagaling niya, same people yung sumigaw na ipako sa krus. Pero, noong nabuhay siya, naalala nila lahat yon. So, they believe on God's word that on the third day, He will rise up again. So, pinaniniwalaan nila, kaya nga, nung naglalakad yung dalawang disciple papuntang Emmaus, now this is Jesus, a prophet of man and power and authority, na pinaniwalaan. Sabi ng dalawang disciples, we trusted on Him, pero namatay siya. Pero bago siya namatay, sinabi niya, siya'y muling mabubuhay, at narinig nga namin, may nagkwento sa amin, na nabubuhay siya. So, preparation lang yon, yung pagpapagaling niya, yung mga miracles niya, bago siya namatay. Nasusundan ba? So, yung mga disciples na develop yung kanilang potential kasi na-link sila ni Jesus, kaya nga sa patutuon nila ni Peter, nakasama nila si Jesus at maging sa 40 days ng muling pagkabuhay ni Jesus, nasaksihan nila. Kaya sabi ni Peter, hindi kami pwedeng mananahimik sa katotohanan ng aming nasaksihan. Gets? Si Elisha. Kaya lang naman siya naging successor ni Elijah kasi yung pati araro niya at yung ox na ginagamit niya, hindi ko alam kung anong forma ng ox, ang alam ko lang oxtail. Kinata niya yung ox, yung araro, pinanggatong niya doon sa pagkatay ng ox. So wala na siyang babalikan. Isa pa si Joshua. Hindi ganun kadali na intindihin natin paano nagiging successor si Joshua kay Moses. Pero sabi ng Exodus chapter 33 verse 15, every time na matapos si Moses pupunta sa tabernacle, aalis siya. Pero sabi ng Bible, but Joshua never departed from the tabernacle. Grabe. Susundan? Okay? Avoid distractions. Stop worrying. Masyado lang kasi tayong nag-worry for our own selves. Do not listen or what others say you are. On what others say you are. Pag sinabi nila, yung church niya, hindi lalago yan. Ikaw wala kang potential, wala kang pag-asa, hanggang ganyan lang kayo. Huwag kayong maniwala. They're liars. A seed remains a seed until it's planted and dies. Kailangan nating mamatay sa sarili natin. Plant yourself now as a seed and let the old self die. Kasi sabi nga ng John chapter 12 verse 26, unless a seed is planted and dies, it will never bear fruit. Tatanungin natin sarili, patay na ba tayo? Ako buhay pa. Kaya maaring isang reason din yon. At least conscious ako, meron akong kamalayan na isang reason din ito na patuloy pa akong hinuhubog ng Diyos. Mabilis pa akong mag-react, mabilis pang uminit yung ulo ko doon sa mga plastic na nagmamagaling. Hindi. Discipline yourself. Ano ba yung napag-usapan na may binanggit kang, was it determination sa mga athlete? Determination, diligence, or hard work. Pero isang kailangan pa doon is discipline. Mga disiplinado mga yan. Okay? Ano pa? 1 or 2 Timothy chapter 2 verse 3, you therefore must endure hardship as a good soldier of Jesus Christ. No one engaged in warfare entangles himself with the affairs of this life, that he may please him who enlisted him as a soldier. So unang binanggit doon,
yung hardship ng isang soldier. Pangalawa is yung isang athlete. And also, if anyone competes in athletics, he is not crowned unless he competes according to the rules. Verse 6, pagdating sa farmer, the hardworking farmer must be first to partake of the crops. So, dapat maging kagaya ka ng isang soldier, kagaya ka ng isang athlete, kagaya ka ng isang farmer na hardworking. Para ma-reach natin yung ating potential. Bakit? May narinig ka na bang nagtatanim ng palay na sabi nila, ay, may backache ako, hindi na ako pwedeng magtanim. May pagganon-ganon ba yung mga nagtanim ng palay? Maghapon silang nakayuko, ganon. Kinabukasan, yuko na naman sila. May health and safety ba doon? May moving and handling ba sila na ano? Wala. Because that's a farmer, hardworking. Are we hardworking sa vineyard ng Lord? Next question ba? Pangapat, sacrifice. An act of offering something for something better to happen. So kung hindi ka nag-give up ng isang bagay, hindi ka nag-sacrifice. Potential produces faith, and faith knows that the potential is there. You would not be scared in sacrificing knowing something better would follow. Okay, basa. Luke chapter 16 verse 9. Wag daw kayong manghinayang sa kayamanan nyo. Kasi pagdating sa langit, anong mangyayari? Just Ang wait bubulok ka, everything. aanayan. You cannot carry your My disciples. Okay, sige. Then Jesus said to them, I ask you, is it lawful to do good on the Sabbath? or No, to- hindi yan. Luke pala. Luke 69? And I Ah, said to you, 16. No, 69. My disciples, 69. I tell you to use wicked wealth to make friends for yourself. Ah. Then, when it is gone, you will be welcome into eternal life. So, wag daw tayong manghinayang na gamitin yung ating kayamanan. Maubos man yan, pero pagdating doon, i-welcome man tayo sa tunay nating kaharian. Ginto pa ang mga kalsada doon. Grabe. Okay? Challenge. What hinders you from utilizing your potential? Is it your worries? Is it your time schedule? Is it your own fear? Is it your own doubt? Is it your poor self-esteem? Are you not willing to sacrifice, giving up something for something better to happen? All of the above. Masaklap. Will you keep your hidden ability until you die? No way. Definitely. Sayang. The time is now. Conclusion, naalala ko si Irap, tinanong siya, ano daw kaibahan sa conclusion at saka opinion? Sige nga. Conclusion. Conclusion, sarado yun. Ay, very good. Sabi ni Irap, kapag ang pinto sarado, conclusion. Opinion kung bukas. Conclusion, the Lord said, if as one people speaking the same language they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. So our part now, may ability ka na, make a plan. Actualize that plan and nothing you plan will be impossible for you. Sana naman yung verse na yan, hindi na yan matanggal sa isip natin para pagdating ng panahon, ano pa man ang sabihin ng iba sa'yo, ano pa man ang panghihina na gagawin ng demonyo against sa'yo, panghawakan mo yan. Nothing they plan or I plan will be impossible for me. Okay? Hallelujah. Lord, salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Tunay nga po, O Lord God, that faith comes by hearing your word. Hindi lingid sa iyong kaalaman ang mga struggles namin, Panginoon, na minsan, kung kailan kami pinanghinaan, sabay-sabay naman yung mga circumstances. Doon kami pinagtulong-tulungan ng kalaban, O Lord God. Kaya, hindi naalis yung pagkakataon na pinanghihinaan namin. Actually, Lord, halos lahat sa amin nakarating na sa point na we wanted to give up. Gusto na naming bumalik sa dati, Panginoon. Gusto na naming bumitaw. Subalit, narito pa rin kami, Panginoon, dahil sa kabila ng aming pagbitaw, hindi mo kami binibitawan. Sa kabila sa aming panghihina, hindi ka pinanghihinaan sa amin.
Kaya nga, sa kabila ng pag-deny ng iyong mga disciples, O God, sila pa rin ang iyong pinili dahil ando doon yung faith sa mga potential na iyong ibinaon sa bawat isa sa amin. So Lord God, you are the God of chances. Nothing is too late for you, O Lord God. So ialam mo, Panginoon, na sa kapirasong bahagi or parte ng aming buhay ikumpara sa eternal life in your kingdom, magagamit po namin ang iyong potential. Panghawakan at paninindigan po namin ang iyong salita that nothing we plan will be impossible for us. So we pray, Lord, i-bless niyo po ang aming mga efforts para sa aming goal na 100 regular attendees by January. Hindi na po kami mag-aalinlangan pa, hindi na kami mag-atubili pa sa aming pag-i-invite, sa aming pag-one-to-one, sa aming pag-comfort sa isa't isa dahil nothing we plan will be impossible for us. So we thank you, Lord, for this favor, for this hope. We thank you for your faithfulness on your word. Nasabi mo nga, Lord, hindi man kami tapat, tapat ka pa rin sa iyong mga salita. Tapat ka pa rin sa iyong pangako. Tapat ka pa rin sa amin. At ang sino mang nagtitiwala sa iyo ay hindi mo ipapahiya. Because mangyayari sa amin ang ayon sa aming paniniwala. We can only live and act according to our belief system. So we thank you, Lord, for your word that had built up our firm belief and foundation. In Jesus' name. Amen. 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 Kain na